Sunod-sunod na aberya ang naranasan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program grantee na dumulog sa inyong kapuso Action Man. Ang maling spelling daw ng pangalan niya sa DSWD database, nanganak pa ng ibang problema tulad ng delayed na release ng kanyang ayuda. Narito ang aming naging aksyon. Ang nooy 10 taong gulang na si Jeneline ang kapalit na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece grantee nang pumanaw na ina noong 2016. Mula sa Occidental Mindoro, lumipat sa San Jose del Monte, Bulacan si Jeneline para tumira sa nakatatandang kapatid. Nakatanggap pa raw ng 25,000 pisong payout si Jeneline mula 2018 hanggang May 2020 hanggang sa natigil noong Hunyo ng parehong taon. Nung nailipat namin dito, nagkaroon po ng problema daw po sa pangalan. Name discrepancy daw po. Ayon sa DSWD City Link ng San Jose del Monte, Bulacan, may naging pagkakaiba raw sa spelling ng pangalan ni Jeneline sa kanilang database. Pinasa ko po lahat ng hinihingi nila. Pinasa ko po. Hanggang sa wala pa akong makikitang sagot, wala pa akong makitang kaliwanagan kung ano po yung nangyari. Ngayon, sabi po nila, wait lang, wait ka lang, antayin mo lang, ganito, ganyan. Pinoproseso yan, matagal yan. Ang paghihintay sa payout, umabot pa sa pagtatapos ng exit ni Jeneline bilang beneficiaryo ng 4-piece noong Setyembre 2023. Siya ang last monitored child sa pamilya na ngayoy 18 anyos na. Uli lang lubos na po. Sobrang hirap lang po. Kumbaga, yun lang din po inaasahan namin na makuha. Dumulog ang inyong kapuso Action Man sa DSWD Field Office Region 3 Central Luzon. Paliwanag nila, unang nagkaroon ng pagkakaiba sa spelling ng pangalan ni Jeneline sa cash card niya sa Mindoro na naitama Disyembre 2016. Taong 2019 naman, pinroseso at naaprubahan ang paglipat ng tirahan niya sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan nabigyan siya ng bagong cash card noong Abril 2022. Oktubre 2023, gumulong ang pag-follow up sa hindi makuhang payout sa kanyang account. Ilang mga dokumento ang hiningi ng ahensya at naipasa naman ni Jeneline. Agosto 2024, naaprubahan ang transfer of funds pero kamakailan lang na lamang nagkaproblema raw sa cash card ni Jeneline. Na-block daw ito at kinailangan ng PIN reset. Sa ngayon ay naisaayos na ito ng bangko. Nitong 15 ng Enero, naipasok na sa account ni Jeneline ang payout na nasa mahigit 60,000 piso. Sobrang nagpapasalamat po ako. Hindi po ako, nung time po na yun, hindi po ako nagatubaling lumapit po sa Kapuso Action Man na idulog po. At yun, ora-ora mismo po. Maraming salamat po. Natugunan po talaga. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Itinalagang bagong Transportation Secretary si dating COVID-19 testing czar Vince Dizon. Epektibo yan sa darating na February 21. Papalitan niya si Transportation Secretary Jaime Bautista na nagbitiw para tutukan ang kanyang kalusugan. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, autorisado ng opisina ng Pangulo na simulan na ang transition. Bukod sa pagiging testing czar nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nanungkulan din si Dizon bilang President at Chief Executive Officer ng Bases Conversion and Development Authority. Idinulog sa Energy Regulatory Commission ng isang advocacy group ang umunoy sobrang paniningil ng Meralco na aabot daw ng 160 billion pesos sa loob ng 2 taon. At sa gitna nito ay humihingi pa umano ng dagdag singil ang Power Distribution Company. Nakatutok si Maki Pulido. June 2022 nang iutos umano ng Energy Regulatory Commission sa Meralco na limitahan lang ang singil sa distribution charge sa 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour. Kabilang na dapat dyan ang metering charge at supply charge. Pero ayon sa National Association of Electricity Consumer for Reform o NASECOR, kung titingnan ang likod ng Meralco bill, naningil ang Meralco ng 2 pesos and 9 centavos para sa distribution, 33 centavos sa metering at 49 centavos sa supply charge. Sobra umano ng 1 peso and 57 centavos sa itinakda ng ERC. Imumultiply mo lang yan sa kanyang energy sales ng isang taon na kinuha natin sa website nila
Diba? Sa isang taon pa lamang, ay lumabas na 82 billion pesos. Kaya kung dinoble natin 2 taon, 164.5 billion pesos ito. Ang ibig sabihin nito sa electric bill ni Josel, sobra ng 1,122 pesos ang siningil sa kanya ng Meralco. Galing yan sa pagmultiply ng 1 peso and 57 centavos na di umano'y overcharge sa 715 kilowatt-hour na kinonsumo niyang kuryente. Pagkain araw-araw, dapat doon po mapunta yun. Illegal umano ang sobrang paniningil na ito ayon sa NASICOR, kaya sumulat na ito sa ERC. Malaki ang dagok nito, malaking epekto nito sa kanilang prangkisa. Dapat ka ba bang pagtiwalaan ng mga tao? Kinumpirma ng ERC na 1 peso and 35 centavos ang inutos ng ahensya na distribution charge, pero average rate daw ito. Dahil average rate, magkakaibang singil depende sa konsumo at customer class. Pero bine-verify na nila ang mga datos para masagot ang sulat ng NASICOR. Hinihintay pa namin ang pahayag ng Meralco. Sa itinakdang 1 peso and 35 centavos na distribution charge ng Meralco, handa silang mag-refund ng sobrang singil na 19 billion pesos. Pero puna ng grupong NASICOR, kahit may sobrang nakolekta, humihingi pa ang Meralco ng dagdag na 33 centavos sa sisingiling distribution charge. Nagsusoli ka na nga sa 1 peso and 35, ba't mo itataas sa 166? Ano ba naman ito? It's absurd, unreasonable. Sabi ng ERC, kaka-file lang ng petisyong dagdag singil ng Meralco. Sasailalim pa raw ito sa mga public hearing at evaluation kung ito ay nararapat. Sabi ng Meralco customer na si Josel, sa paniningil, isipin sana ang mga katulad niyang laging naghahagilap ng pambayad sa kuryente. Tiwala. Maayos nila yung ginagawa yung trabaho nila. Kasi hindi naman biro yung ganyan Yung taong bayan naghahanap buhay. Usually po yung iba hindi naman talaga alam kung ano talaga. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Naghain ng reklamo sa NBI ang disc jockey at influencer na si Jelly Au laban sa pananakit umano ng kanyang fiancé. Sa social media post ng kanyang kaibigang si Christian Tugado na pinayagang ipagamit sa GMA Integrated News, makikita ang dugoang mukha ni Jelly. Nagtamuri siya ng mga pasa at sugat. Ngayong araw, nagtungo ang kampo ni Jelly sa tanggapan ng NBI para idulog ang insidente. Hindi muna siya nagpaunlak ng panayam pero sa social media, nagpasalamat siya sa lahat ng mga nagpaabot sa kanya ng panalangin at suporta. Nasagip ng NBI ang 2 Pilipinang nirecruit umano ng West African Drug Syndicate para gawing courier ng droga sa Malaysia. Ang kanilang recruiter patuloy naman tinutugis ng mga otoridad. Nakatutok si John Consulta. Balot mula ulo hanggang paa ang 2 babaeng ito nang dumating sa headquarters ng NBI ngayong araw. Sinagip sila ng NBI sa Malaysia mula sa operasyon ng West African Drug Syndicate. Ayon sa NBI, sa tulong ng kanilang impormasyong nakuha mula sa kanilang drug operation nitong Enero, nadiskubre ang pagbiyahe ng 2 Pilipina para dapat maging drug courier. Pinapapunta sa Malaysia, all expenses paid at $5,000 kung matutuloy ang trabaho. So from Malaysia, bibigay sa kanila yung drugs, dadalin sa Hong Kong. Nagpatakbo agad ako sa Malaysia ng 2 agents para makipag-coordinate sa Malaysian Police. Nahuli yung female drug mule dun sa Malaysia before na maipasa pa nila yung drugs, cocaine, dito sa ating mga Pilipina na binibictimize nila. Ayon naman sa NBI Dangerous Drugs Division, galing Africa ang maleta na pinaglagyan ng kilo-kilo cocaine na nakumpiska mula sa na-intercept na babaeng African national. They're very sophisticated when it comes to concealing the drugs such that if you have no idea, makakalusot yan sa airport natin at sa airports ng ibang bansa. Aminado ang mga otoridad na sadyang mahirap tanggihan ang alok ng West African Drug Syndicate. This drug group is victimizing Filipinos because of their good command of the English language. The payment scheme, that $5,000 is almost 300,000 pesos. Allowance
and pocket money. This group is responsible for the arrest of majority of Filipinos in many parts of the world who are now languishing in jail and facing death penalty. Patuloy ang follow-up operation ng NBI para makuha ang recruiter ng dalawang nasagip na Pilipina. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang mga ito na isa sa ilalim sa counseling at debriefing bilang human trafficking victims. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ibinasura ng Pasay Metropolitan Trial Court ang kasong acts of lasciviousness na inihain ng aktor na si Sandro Mulak laban sa isang direktor at isang scriptwriter. Sa desisyon, sinabi ng korte na bahagi na raw kasi ito ng hiwalay na asuntong rape through sexual assault na isinampari ni Mulak sa Pasay Regional Trial Court laban kina Jojo Nones at Richard Cruz. Kaya ayon sa korte, overkill na ang pagsampa ng hiwalay na 2 counts ng acts of lasciviousness. Sa isang Instagram story, sinabi ni Sandro na hindi pa na-dismiss ang kasong mas mabigat na ngayon. Maghahain din daw ang kanyang kampo ng motion for reconsideration. Sa mga kapusong may lakad bukas para i-celebrate ang Valentine's Day, magdala po ng payong dahil magiging maulan. Ayon sa Pag-asa, 3 weather system pa rin ang umiiral sa iba't ibang panig ng bansa. Ang shear line na salubungan ng mainit at malamig na hangin patuloy na magpapaulan sa Batanes at Babuyan Islands. Easterlies naman ang inaasahang magpapaulan sa Visayas at ilang bahagi ng Luzon kabilang sa Metro Manila. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang iiral naman sa Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, bababa ang tsansa ng ulan sa umaga sa malaking bahagi ng Luzon. Ilang lugar naman sa Bicol Region, Visayas at Mindanao ang posibleng ulanin. Pagdating ng hapon, inaasahan ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Posible po ang heavy to intense rainfall sa maraming lugar kaya mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Inaasahan namang mababawasan ang ulan pagdating ng gabi. Gaya ng naranasan kanina sa ilang bahagi ng Metro Manila, may tsansa rin ng ulan sa hapon bukas kaya doble ingat lalo kung mayroon kayong mga lakad. Just a day before Valentine's Day, may good news tayo lalo sa fans ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Mapapanood na natin simula ngayon ang highest-grossing Filipino film of all time na Hello Love Again sa streaming platform na Netflix. Kaya kung na-miss out nyo yan sa mga sinihan, now is the perfect time to watch the sequel ng love story na Ethan at Joy. Binigyan parangal ang ilang kapuso personalities sa Manila Overseas Press Club Grand Journalism Awards. Kabilang dyan si GMA Network Chairman and Advisor Felipe L. Gozon na ginawaran ng Lifetime Achievement in TV and Journalism Award. Nakatutok si Von Aquino. 4 sa 12 parangal ang iginawa ng prestihiyosong Manila Overseas Press Club Grand Journalism Awards sa mga personalidad ng GMA Network. Lifetime Achievement in TV and Journalism 2024-25 Award ang iginawad kay GMA Network Chairman and Advisor Felipe L. Gozon para sa kanyang mahusay na trabaho at track record sa law at media. Dahil sa kanyang pamamahala, naging pinakamahusay at pinakapinagkakatiwala ang radio at TV network ang GMA na may 84 million viewers at presensya sa lahat ng media platforms. This recognition is very important and meaningful to me because, one, this is only the second time in 80 years of its existence that the MOPC is giving these awards. Number 2, the MOPC as the first and oldest press club in the Philippines enjoys an importance and reputation second to none among the press clubs in the country. Kinilala rin bilang Journalist of the Year 2024-25 ang award-winning journalist and host na si Jessica Soho dahil sa kanyang 40 taong excellence sa broadcast journalism. What I know for sure
We are needed now more than ever. For as long as there are voices who need to be heard, rights that need to be protected, lives that need to be changed for the better, we have to keep telling the truth and the stories of our people. Thank you, MOPC, for recognizing the work that we do. Television Reporter of the Year 2024-25 naman, si Balitanghali anchor Rafi Tima dahil sa kanyang husay sa TV at broadcast reporting sa Pilipinas at abroad. To be adjudged as the best amongst my peers is both a great privilege and one that bears a great deal of pressure. Marami pong magagaling sa industriyang ito at para mapabilang sa inyong magagaling ay tuloy na nakakataba ng puso. Radio Broadcaster of the Year 2024-25 naman, si DZBB anchor Melo Del Prado. Kinilala ng MOPC ang kalidad ng kanyang pagiging mamamahayag sa radyo sa loob ng 36 na taon. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin, ng mga taong kinukonsidera ko na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin ay isang napakalaking karangalan po. Pasado pala ako sa panlasa nila. Salamat po, MOPC. Ang MOPC ay ang pinakauna at pinakamatandang press club sa Asia na itinatag noong 1945. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Di lang sa All Out Sundays makikijamming ang ilang Kapuso singers dahil ang kanilang husay sa pagkanta, dadalhin na rin nila sa teatro. Ang kanilang pagbibidahang musical, Ichichika ni Lars Santiago. Kita at ramdam ang pasyon ng mga bumubuo ng cast ng bagong jukebox musical na Liwanag sa Dilim na magtatampok sa mga hit songs ni Rico Blanco. Bahagi ng musical, sina Sparkle Stars, Rita Daniela, Khalil Ramos, Anthony Rosaldo at Brianna Bonagan. Kapag napanood niyo itong musical na to, maiintindihan niyo kung ganong preparasyon na yung ginawa ko dito. Nung una ko silang na-meet lahat, talagang medyo natakot yung introvert self ko. Nagtago ako sa corner. Pero I had to learn to connect with each and every one of them. So ito yung first na original musical na part ako ng mag-originate ng character. So this is very challenging. It kind of feels like coming home kasi since I did theater first before I did TV acting. So it's a very familiar kind of working environment. 3 linggo na lang magre-rehearse para sa Liwanag sa Dilim ang buong cast. At sa first week of March, magsisimula na ang kanilang pagtatanghal. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.